Magandang gabi mga kapatid. Ngayon baka tayo tumungo sa ating pag-aaralan, biyaya at pagpapala mula sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon Jesucristo. Naway sa bawat isa ating samahan tayo. Nabigyan tayo sa Santong Espiritu ng pagkaunawa. Ngayon kapatid, itong dahilan o ano bang motivation namin ito na mag-upload kami ng video ng pag-aaral o pinamagatan namin Daily Devotion Review on Sunday. Ito kasi yung binabana ng Sunday, binigyan na ito ng kaulagan, and then pag-aaralan muli natin. Sabi nga kung sa punong kahoy, hindi lang yumayabong yung kanyang mga dahon, nakikita natin yung kayabungan ng kanyang dahon, kagandahan, ngunit sa ilalim naman hindi siya kulang ang kanyang ugat. Kaya dito ang salita ng Diyos dapat being rooted. Bilang isang Kristiyano, kailangan natin maging rooted tayo. Yung palalimin natin lalo ang ating mga ugat. Kung tayo ay punong kahoy, palalimin natin yung palalimin natin ang ating pagkaunawa. Itong video ito ay hadikain nito na ang bawat isa sa atin, maging babae man, ay makapagbibigay ng testimony. Kasi kailangan natin magtulong-tulong, sabay-sabay tayong mag-aral at mag-unawa ng salita ng Diyos. Kami mga ebanghilista, kailangan din makaparinig ng ibang testimony na magkakaroon karagdagan sa aming mga isipan, puso't isipan, para sa mga darating pang mga relasyon. Ito yung maibigay namin, kasi nga tayo ay may bawat isa sa atin may patnubay ng Santong Espiritu. Mayroon tayong iba't ibang espesyal na ibinibigay. Sabi nga, mayroon tayong espesyal na ibinibigay ng ating Panginoon Jesucristo sa atin ng pagkaunawa. Ngayon, ano ba yung purpose talaga nito? Sabi nga, dapat itong pag-uusap na ito ay sa paraan para tayo ay hindi tayo lagi natin naalala ang ating Panginoon. Bawat araw, hindi lang Sunday lang tayo nag-gathering. Ito yung gathering natin. Sabi, Daily Devotion on Review, gathering online. Na magkita-kita tayo, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos at may kanya-kanya tayong testimony. Kaya sa video ito ay pag-aaralan natin na binabana ito ng Sunday. Sulat ni Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo. Si Apostol Paul ay sabi nga, bago tayo bigyan natin itong sulat ni Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang ng 4. Ito ay bagaman binigyan na ito ng kapaliwanagan ng linggo, kailangan din natin sabi nga, pag-aralan muli bilang karagdagan lamang. Ngayon sabi nga, before tayo pumunta dito sa sulat sa sulat ni Apostol Paul kay Timoteo, bago tayo pag-aralan natin ito, alam natin si Apostol Paul siya ay kalyado ng mga Pariseo. Siya ay noon inuusig talaga yung mga Kristiyano. Inuusig yung mga Kristiyano at ang bawat, sabi nga, humingi siya ng permiso sa mga Pariseo para kung saan naman makakita ng mga Kristiyano sa sinagoga ay kanyang igagapos at ilain at idadalhin kukulong, maging babae man o lalaki. Ganun kalupit si Apostol Paul. But nung encounter ng ating Panginoon Jesucristo, na tinawag siya ng ating Panginoon Jesucristo dito sa Damasco, dito nung bago yung tao, nabago yung pagkatao ni Apostol Paul. And then same time, sa Apostol mga kapatid, ay
siya na rin ang inuusig dahil nga siya ay naging Kristiyano na. Ngayon, itong Timoteo, ito ay sulat ni Apostol kay Timoteo sa pangalawang sulat niya kay Timoteo. Ito ay liham, no? Liham ng pamamaalam, no? Na pamamaalam kung saan yung kanyang legacy niya ay binibigay niya atang kay Timoteo. Ito naman si Timoteo, isa niyang disciple nito ni Apostol Paul sa Efeso, no? Ito sa Efeso si Timoteo, no? Binibigyan niya ito ng kaya liniham niya ito. Kasi nga si Apostol Paul ay sabi nga inuusig siya, din nakulong, nalabas, nakulong. Sabi nga inuusig siya sa Jerusalem, sa mga iba't ibang siya inuhuli. Ngunit sabi nga di man siya mahatulan doon ng kamatayan dahil nga siya ay Roman citizen, no? Kaya si Apostol Paul ay doon siya inuusig doon siya nagkakaroon ng paghihiri doon sa Roma, no? Kaya dito, itong sulat na ito ni Apostol Paul kay Timoteo, ito yung liham ng pamamaalam. Kasi nga, dito sabi nga, wala nang choice, wala nang sa Apostol Paul dahil nga, yung kanyang mga witness ay iniwan na rin siya. No? Kaya, wala na rin siyang pag-aasa pa na maabsuelto doon sa kanyang mga kaso. Kaya dahil nga sa panahon ni King Felix at ni King Agrippa, nililito siya, nakakalabas siya. Ngunit dahil sa kagawan ni Nero, talaga yung galit ng Roma sa mga Kristiyano ay talagang hinatulan. Yung mga Kristiyano talagang hinatulan sila ng kamatayan. Sama doon si Apostol Paul, no? Kaya itong liham na ito kay Timoteo sa pangalawang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 4. Ito ang pag-aaralan po natin ngayon, no? Dito sa panahon ni Timoteo, yung sabi ni Apostol Paul sa 1, sabi dito ng Apostol Paul, sabi niya, mahigpit kong inuutos sa iyo sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahuhukom sa mga buhay at sa mga patay at alang-alang sa kanyang pagpapakita at ng kaharian. Ipangaral mo san ang salita, maging masigasig ka sa mga kapanahonan at di kapanahonan. Sumuway ka, mangaral, magpayo ng buong tiyaga at aral. Sapagkat darating ang mga panahon na hindi na maaatim ng mga tao ang mabuting aral. Sa halip, dalan ang kanilang mga pithaya at sa pangangati ng kanilang mga tainga, sa pagbubunton sa kanila ng sarili ng mga guro, at itatalikod ang tainga sa katotohanan at ibabaling naman sa mga alamat. Dito ay sinasabi ng Apostol Paul kay Timoteo na sabi, ipangaral mo, ito yung pangaral mo na lagi mong tatandaan, Timoteo, no? Kaya itong aklat ni Timoteo, napakaganda itong lagi sabi ni Apostol Paul kay Timoteo, no? Sa harap ng Diyos at sa harap ni Kristo Jesus, alam nyo na darating ang mga araw, ang Panginoon ay siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay. Siya at magpapakita, no? Ito ay dapat natin pananatin, yung magpapakita ang ating Panginoon Jesucristo sa dating Panginoon. Same time, mga kapatid, imagine natin, makikita natin ang Panginoong Jesucristo sa saglit na lang sa kanyang judgment day, no? At ipapakita yung kaharian
then doon na yung bagay na sabi nga, ito yung sa aking kami. Kaya sabi ni Apostol Paul, ipangaral mo ito, Timoteo. Ipangaral mo, Timoteo, itong mga ito. Ipangaral mo sana yung lalong-lalo yung salita. Even the word of God is, sabi nga, may buhay. Na maging masigasig ka sa kapanahonan at di kapanahonan. Ito ang nabing sa kapanahonan at di kapanahonan. Kaya maging aplikasyon natin mga kapatid yung tayo maging masigasig din. Hindi na, so utos ni Apostol Paul kay Timoteo maging masigasig sa pag-aaral. Dapat tayo din maging masigasig din tayo mga kapatid. Dito ho mga kapatid sa aral natin ngayon. Ito yung nabatakan kong the legacy of Apostle Paul. Kasi ito yung pamana. Legacy, sabi pamana. Pamana ito ni Apostol Paul sa kanyang dinidisciple na si Timoteo at sa atin din mga Kristiyano mga kapatid. The legacy of Apostle Paul. Kaya sa unang teaching natin mga kapatid, makabasa natin dyan sa unahan ng video ito. Sabi, to teach offering in His kingdom. Kaya, ipangaral mo ito, Timoteo. Ipangaral mo ito na pagdating ng second coming ng ating Panginoon Jesucristo, makikita niyo siya. Makikita mo harap-harapan ng ating Panginoon Jesucristo. At ano pa, ipapakita niya yung kingdom, yung kanyang kaharian. Yung kanyang ipinangakong kaharian ay makikita niyo na. Kaya sinasabi, preach the word. Sabi, ipangaral mo itong salita na ito. Na ipangaral mo itong salita na ito. Sabi kay Apostol Paul kay Timoteo, ipangaral mo ito. Dahil itong katotohanan na pagdating ng panahon. And then sabi niya, the second, preach the word and reprove and rebuke. Yung mga nag-reprove ho, yung mga nagminta sa mga Kristiyano, yung nagkukutya sa mga Kristiyano, rebuke mo ito, sawayin mo ito. Ito yung pamana ni Apostol Paul kay Timoteo. Na i-rebuke mo yung mga mga namimintas, mga nagre-reprove, yung mga nagre-reprove sa mga Kristiyano. Sawayin mo ito, rebuke. And the third, you are a Christian pattern. Tayo ay, sabi niya, tayo ay isang Kristiyano. Tayo ay magiging pattern ng mga susunod na henerasyon. Maging sa pamilya man natin, mga kapatid. Lagi natin itong alalahanin. Sa pamilya natin, dapat tayo ay maging isang pattern. Na pwede natin sabihin sa ating sa anak natin, na pagdating ng panahon, gayahin mo ako sa aking paglilingkod sa aking Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ngayon pa lang, sabi ko, ini-imagine ko na pwede kong sabihin ito sa aking anak kasi sa totoo, marami talagang inaalis sa akin ng Santong Espiritu ng ating Panginoon Jesucristo na mga hilig ko. Yung mga hilig ko, yung mga bisyo ko, talagang inaalis nito. Kaya ito sabi, tayo na maging pattern ng Kristiyano. Sabi, you are a Christian pattern. Ito yung pangatlong katuruan. Dapat tayo pattern ngayon sa mga kapatid natin, sa mga kapitbahay natin. Tayo yung pattern na ipangaral natin ang salita ng Diyos. Preach the word. Na ito yung salita ng Diyos, ito yung katotohanan na dapat nating ipangaral. Unang sa lahat mga kapatid,
Yung pangangaral ng salita ng Diyos, ang unahin natin yung ating kapamilya. No? Ipangaral natin sa Kanya ang ating mga natutunan at ang mga narinig dahil tayo yung pattern as a Christian. No? Natandaan mo mga kapatid, tayo ay isang pattern. No? Sabi nga dito sapagkat darating ang mga panahon sa Kapitulo 3, sabi nga dito, sapagkat darating ang mga panahon na hindi na maatim ng mga tao ang mabuting aral. Sa halip dala ng kanilang mga bithaya at sa mga pangangati ng kanilang mga tainga ay magbubunton sa kanilang sarili ng mga guro. No? Kaya nga mga kapatid, tayo yung pattern. No? Hindi na darating yung mga panahon na sila ay hindi na maging isang Kristiyano, maging Israel sila, pag hindi sila maglingkod sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya tayo mga kapatid, itong malaking aral dito na tayo isang pattern. Yan sinasabi ng Apostol Paul, ikaw, Timoteo, ikaw ang dapat tularan. Kaya dapat din dito tayo din ang tularan. Kaya sa pang-apat ng teaching our testimony can change the mindset. Kaya yung mga aral natin mga kapatid, yung mga testimony natin sa ating kapatid, kaibigan, ito yung tayo ang makapagbabago ng mindset nila. Dahil minsan, yung mindset ng tao, yung mga pang-material lamang, mga sabi nga, lagi na lamang nila iniisip lamang yung kanilang bisyo, kaligayahan, yun lamang. Kaya, our Christian, tayo ang Kristiyano, yung testimony natin, sabi dito sa pang-apat na test, our testimony can change the mindset. Tayo makakabago ng mindset ng ating kaibigan, ng ating kapatid, ng ating kapamilya, kakilala. No? Tayo yung paraan. Kaya dapat sa Pablo na Timoteo, pangaral mo ito sa halip mabago ang kanilang mga pananaw. No? Ang application natin ngayon mga kapatid, sabi ang application natin ngayon, i-apply natin sa ating buhay. Let's believe it legacy. Na? Dapat nating aniwalaan ito. Dapat nating ngaan ito. Pamana na ito ni Apostol Paul sa atin. Itong legacy ito ni Apostol Paul. Na hindi lang pamana si Timoteo, kundi sa atin din. No? Sabi nga sa ibang talata, sabi dito, saganang akin sa Kapitulo 6, sabi, saganang aking mabubuhos na ang aking dugo na gaya ng inuming handog at malapit na ang panahon ng aking mga pagpanaw. Ito nga sabing pamamaalam na Apostol Paul. Sinabi niya, natapos ko na ang aking takbuhin. Maraming mababasa natin dito sa 4 na ito. Natapos ko na ang aking mga takbuhin. No? Dapat niyo itong tularan. Kaya, let's believe the legacy of Apostle Paul. No? Sa pangalawang application, God word is alive. No? Ang salita ng Diyos ay buhay. No? Kaya, lagi natin pananampalatayaan, magbasa tayo ng banal na kasulatan. Ang mababasa natin, ito'y napamuhay natin. Ito'y bagay na buhay kasi ang salita ng Diyos. No? The principle of the Bible, tayo ay ayusin, ituwid, pagalingin, at higit sa lahat, tulungan ang ating mga pag-iisip. No? Na isaayos ang ating kaisipan. Hindi tayo maging, sabi nga, nagkakaroon ng double-minded. Dapat tayo maging single mind lang sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi tayo double-minded na pagkatapos ng gathering. Doon naman tayo sa buhay natin dati. At sa pangatlo na application, you should
emulate, no? Emulate na dapat nating tularan, no? You should emulate, tularan natin si Apostol Paul, si Timoteo, lahat ng mga apostol. Tularan natin dahil ito'y